Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong araw ng Webes at medyo hapon na mga lodi, no? So medyo nahuli tayo ng update ngayon mga idol dahil medyo busy tayo. Pero ito na. Magi-start na tayo ng ating news at bago tayo mag-start, alam nyo na mga idol, no? So palike-like muna ng video natin at sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, update sa crypto, subscribe na kayo sa ating channel. Huwag na kayo mag-subscribe ha, kung ayaw nyo. So ayan na, mag-update tayo ngayon. Ito yung ating day, no, sa ating crypto bubble. Mga lodi, kita nyo naman halos green lahat. May mga double digit pa. Itong Partcoin at grabe, no, SHIB 10%, XRP 9%. Oh, ayan, no. Itong Flare 26%, tsaka yung Render, mga lodi na AI, alam ko AI ito, di ba? So, grabe, no? Medyo to 2 digits yung up nila. Pero sa day to, pero pag tinignan natin yung hours natin, medyo ganun pa rin naman, no? Kumbaga, okay lang. Balance lang, kumbaga, mga lods, no? So, bakit ba nag-pump kagabi, mga lodi? Anong meron? Anong reason sa tingin nyo kung bakit nag-pump, no? Unang reason, ayan. Ang lupit ni Trump, mga lodi, no? Nung sinabi niya to na this is a great time to buy, no? After niyang i-tweet to o i-post sa kanyang Truth Social, no? Eto nga, this is a great time to buy. Biglang, mga lodi, bigla niyang tinweet din na magkakaroon ng 90-day post, no? And lowered 10% reciprocal tariff for other countries, no, mga lodi ko. So, 90-day post muna yung kanyang tariff, mga lodi, pera lang sa China na medyo masama yung loob niya dyan, no? Pero lahat, 90 days mga lodi, post yan. Siyempre yung base nila na 10%, no? Ayun yung, ano yun? Kumbaga stay lang yun. Yung mga nadagdag, ayun yung post, mga lodi, no? So dahil dito, umakyat yung market, mga idol, no? Kitaan nyo naman, boom, lahat green. Lahat mga idol green, no? Kung ang galing nga sabi nito mga lodi, it's a great time to buy, tapos bigla niyang pinost to, kaya biglang umangat yung market. Grabe, no? I have authorized a 90-day post and a substantially lowered reciprocal tariff during this period of 10% also effective immediately. No? So, grabe si Trump, mga lodi, medyo magulang. Siguro nag-position ng long, no? Kasi naman yung insider. Position tayo muna long, may i-announce ka ba, Papa? Oh, ayan, no? Oh, sige. Pero tinimbrihan niya na yung madlang people. It's a great time to buy, no? Pagka great time to buy, boom, ito na. Post muna tayo and then boom, lahat lahat mga idol is na green, no? Over 3.5 trillion added to the US stock market following a 90-day tariff post. Grabe siya, no? Magulang. No, grabe, no? So, ayun yung diskarte ni Trump na ginawa. Alam nyo, iimbestigahan na nga yung mga ganito, mga lodi. Kasi nagkakaroon na ng parang insider sa mga ganito, Wait lang, Okay, back to you. Back to you, my friend. So, ayan na. Punta na tayo dito. Eto naman, sabi dito ng The White House pa to, mga lodi, This is crazy. The White House X account just posted this. No, let him cook. Mga lods, no, alam nyo, maraming kumukontra sa diskarte ni Trump o sa kanyang the way na kanyang yung mga strategy niya, maraming kumukontra, mga idol. Pero marami rin namang natutuwa, no? So, gano'n naman talaga ang buhay, mga lodi. Kahit gaano ka pa kabait, o kagaling, merong mga hindi natutuwa sa'yo, di ba? Kaya nga yung mga bida na yun, pero may kalaban pa rin, di ba? Bida na yun, pero syempre, lagi may kalaban, no? Di ba? So, ito naman, dahil nga sa mga yan, at medyo pinag-initan ng US ang China, Chinese yuan falls to lowest level since 2007. Grabe, yan na. Papalag kaya si Xi Jinping? No, alam ko tinaasan din ni Xi Jinping yung tax ng US, mga lodi, no? Pero mga idol, lingid sa inyong kaalaman, kahit na medyo sa tingin natin lumalaban yung China, mga idol,
meron ng gusto nang kausapin ni Xi Jinping si Trump, mga lods, no? Trump's offer to talk and meet with si Trump pala. Trump offers to talk and meet with Chinese President Xi Jinping. So, meron may magaganap silang pag-uusap, mga idol. At kung ano yung mapag-uusapan dito, ano sa tingin nyo mangyayari sa market? Ano, papabor ba sa market o hindi? No, kasi kung maging positive 'yan, magkaroon sila ng kasunduan na, sige na pare, okay na yan pare, ganito. Maging positive sa market, medyo gaganda siguro yung market natin pagka ganun. Pero kung nagkaroon ng matigasan, no, huwag mo kong anuhin, Brad, di mo ako masisindak. Pag mga ganun, di yari na tayo niyan, mga lodi, no. Pero, hindi lang naman China kasi yung gusto makipag-usap kay Trump. Sabi nga nung isang government employee, nakalimutan ko yung interview, halos mga nasa 50 countries na yung nakikipag-usap kay Trump para magkaroon ng deal, mga lodi, no? So, so far, pumapabor kay Trump. Sa tingin ko lang, pumapabor kay Trump yung ginagawa niya na halos 50 countries na yung, di ba sabi niya nga, is kissing his ass na ng mga leader ng country dahil sa ginagawa niya. So, parang nagmamakaawa sa kanya yung mga bansa ngayon. So, ayun yung gustong mangyari ni Trump. At syempre, alam ni Xi Jinping siguro yung kaya hindi niya ginagawa. O, ayun na yan. Pero, sa ano't ano pa, mga lodi, sa tingin ko, sa long term, yung plano ni Trump magtatagumpay, mga idol, no? So, ganun yung sa akin dyan. O, ito naman, syempre yung Russia, walang pake. Ayun, no? Okay sana kung kung normal na tao lang yung nag-tweet. Kaya lang, Russian Embassy kasi yung nag-tweet nito, mga lodi, sa Kenya, no? Tariff wars, Russia, ito yung US, China, at alam niyo na yan. Ano to, pabor to sa XRP. Treasury Security Secretary Bessent says delisting Chinese stocks is on the table. This is getting serious. So ayan na nga yan. So kung mag-uusap si Xi Jinping at si Trump, tapos medyo kumbaga hindi sila nagkasundo, maaaring mangyari to, mga lodi. Ito nga kinakatakutan natin nila, ng China siguro to, no? Ito ata yun sinasabing kissing my ass. Pakinggan natin to, mga lodi. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Oh, di ba? They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Gumaganon sa kanya yung mga bansa, no? Grabe. Grabe si Trump, mga idol. No? So, ayan. Sa akin, sa tingin ko, magtatagumpay yung plano niya. So, ito naman, in-announce na to, mga lodi. Pro-Bitcoin Paul Atkins officially confirmed as the new SEC chair. So, umupo na ata si Paul Atkins, mga lodi, no? At meron nga saan ba yan? Ito. Sabi dito, mga idol, incoming SEC chair Paul Atkins owns up to 6 million in crypto-related asset, pero walang Bitcoin. Bakit kaya? No? So, hindi natin alam yan. Pero syempre, si Paul Atkins is pro-crypto yan. At once na ang SEC natin is pro-crypto, hindi lang po may pipiliin na mga crypto yan. Syempre, halos pangkalahatan yan, mga lods. No? So, positive to sa buong crypto community. O crypto world natin, yung pag-upo ni Paul Atkins, mga idol. At syempre, maalam to, mga lodi, sa mga project ng crypto, mga idol. So, goods na goods yung news na yan. As ito yung gusto kong i-news ngayon talaga, mga lodi. Ito yung gusto kong sabihin. Kasi sabi dito ng Standard Chartered predicts XRP could surge 500% to $12 by 2028 pa daw, mga lodi, no? And expect an XRP spot ETF approval in quarter 3 ng 2025. So isa lang to sa mga nagpi-predicts, mga lodi, ng mga company. Meron ding sinasabi na ngayong 2025 aabot ng $5 si XRP. Pero pansinin nyo yun, mga idol, lahat ng mga nagpi-predicts na ganyan, ang bababa ng mga binibigay nila. Yung mga sikat, hindi mga tao, kasi yung mga tao na content creator ng kunyari ng crypto, kunyari lalo na pag content creator ng XRP, mataas yung mga prediction nila. Pero yung mga ganitong
company, no? Mabababa yung prediction nila. Kasi ikaw ba naman ito nga sabi ko, distraction to mga lodi, no? Kasi limbawa, merong nagsabi, Ford, prediction ng Ford sa XRP $5 ngayong 2025. Syempre ikaw, malulungkot ka agad kasi $5 lang, ini-expect ko ganito, ganyan lipat na lang ako sa iba. Ganoon na lang, di ba? Kasi kung lalagay ko to sa iba, baka mas ilang X pa siya, ilang times pa siya. Kesa dito ko lalagay sa XRP, hanggang ganyan lang pala yung aabutin. Tas sa 2028 pa magiging $12. Sabi niya, ayoko na lang, di ba? Parang ganun. Ayun yung mangyayari. So, sa akin, mga idol, parang maraming nagpo-post ng ganito, hindi para i-boost yung XRP, kundi parang mapanghinaan, ganito lang yung ililipad ng XRP, ayoko na dyan. Parang ganun yung sinasabi nila dyan, no? Meron pa nga dyan, $6, $8 sa 2030. $8 daw sa 2030, mga lodi. So, sabi, hanggang dito lang yan, $8. So, syempre, kung ikaw, maniniwala ka sa mga ganun, di ba? Hanggang $8 lang, di wag na. Tapos biglang, pag kayo nag-aalisan na, nagsilipatan na kayo, biglang yung mga yan, saka lang lilipad, di ba? Tapos eto pa, eto kanina ko lang kasi na may post si Mark Cuban XRP, Bitcoin XRP. Nawala kasi yung tab ko Ito ba yan? Hindi Latest. Wala. Pero may nabasa ako kasi, mga lodi, na parang sinabi ni Mark Cuban na mas magandang bumili ngayon ng Bitcoin kaysa XRP. Talagang binanggit niya yung XRP, mga lods. No? So, syempre, sikat yan. Sabi ko nga sa inyo Bitcoin is the greatest distraction. 'Di ba? Sabi nga, hindi pala ako nagsabi noon. Yun ni-report natin, 'di ba? Sabi nila, Bitcoin is the greatest distraction to the greatest disruption. 'Di ba? So, kayong bahala, mga idol hindi ko alam niyo naman, bias ako sa XRP kasi naniniwala ako sa XRP. No? Kumbaga nag-iinvest ako sa XRP. Pinag-aralan ko siya, kumbaga malaki yung tiwala ko na magpapump yung XRP. So bias talaga ako, mga lods. Kasi baka sabihin nyo, bias ka naman kasi ganyan, no? Talagang aminin ko na bias ako sa XRP, mga lods, no? Kaya yung mga ganyang parang sa akin, iniisip ko na talagang lang siya, distraction, no? Tapos yung mga nagpo-post pa na kumbaga sabi hanggang ganito lang yung price ng XRP, hindi na siya, kumbaga, $5 lang or $8 lang pagdating ng 20 something, o ganoon lang yun sa akin mga lodi. So, distraction lang yung mga yan para sa akin. Ngayon, kung kayo madidistract, nasa inyo na yun, mga lodi. Sabi ko nga, pag-aralan nyo. Kasi, kapag pinag-aralan nyo isang bagay, isang coins, o yung pinag-invisan nyo, kahit anong FOMO pa yung makita nyo, mapanood nyo, hindi kayo mapopomo. May mapafad pala, hindi po mo pala. Hindi kayo mapafad kasi kumbaga alam nyo, inaral nyo Kahit may marinig kayong ganun, kayo mismo sasagot nun hindi naman ganyan yan kasi pinag-aralan ko yan, ganito yan, mali ka. Iko-correct nyo pa. 'Di ba yung mga nagkakalat ng FAD, no? So ayun yung aking diyan, mga lodi, no. Tapos eto naman, mga lods, no. Para sa ating mga malulupit na BitGetters. BitGetters natin, no. May bago kasi yung ating BitGet, no, yung BitGet on chain. Mga lodi, napakaganda nito, lalong-lalo na sa mga newbie, no. Simpleng-simple lang, mga idol, napakatindi nito. So, ito is para sa cellphone lang, no. Sa cellphone nyo lang siya magagamit yung BitGet on chain. Once na, halimbawa, pumunta kayo kasi ito yung ini-screenshot ko na lang Pag pumunta kayo sa cellphone nyo, di ba, dito pa lang sa profile nyo, meron na nakalagay dyan, on-chain. Pwede dyan, or pwede kayong pumunta ng market. Ayan yung market. Makikita nyo dyan, on-chain. Tapos once na i-click nyo yung on-chain, mga lodi, makikita nyo to. So, eto yung Solana chain.
Pag kinlik nyo yan, makikita nyo yung lahat ng mga coins na under ng Solana, no? Ito namang BNB, no? Ayan din yan. Ito naman yung base, no? Base na chain natin. So lahat na nandiyan. So bakit ba ano importante diyan, Jeblo, boss? Kasi ano lang pansin nyo mga Lodi, sa lahat kasi ng mga crypto exchange, ito lang unang-una yung BitGet dito, mga Lodi, no? So hindi mo na kailangan na mag-register pa sa mga chain parang sa MetaMask, 'di ba? Kumbaga, parang dito, 'di ba? Kumbaga kapag bibili ka ng coins na under ng Ethereum or ng something ng Solana, kailangan mo pa ng mag-login, tas may mga password pa diyan Kumbaga, 'di ba ganun 'yon? Yung kunya, boss, yung mga on-chain ng Solana, Ethereum, may mga ganun, 'di ba? So far kasi wala pa yung Ethereum dito. Ang nandito pa lang is Solana, BNB, tsaka yung base natin na chain. Mga Lodi, ito, ano natin? Check na ano natin 'yan para malinawan tayo kung para saan ba 'yan. Ano 'yan? BitGet on-chain. Explain to me on-chain like I'm 7 years old. Yan, para malaman natin. Ano lang mga Lodi Sabay lang natin. Okay, yan na mga Lodi Okay, imagine you have a toy box where you keep all your favorite toys, like cars and dolls. Now, BitGet on-chain is like a super cool toy box for grown-up stuff called cryptocurrency. These are like digital coins you can use online instead. Huwag na yung like 7 years old. Sorry guys Alala. Sorry, wag na kasi kulit Yung pangit hindi ma-cancel. Ay, gagi, ba't dyan pala? Sorry mga lods Ulit na lang. Binubura ko dito, na-send ko na pala yan, ansyungag. Ayan. Wag na yung like a 7 years old, mga lods, no? Kasi nagpapatawa si Grok BitGet on-chain is a feature from BitGet, a company that helps people buy, sell, and trade cryptocurrencies. Those are digital coins you can use online like Bitcoin or Ethereum. Normally, when you use cryptocurrencies, you need a special digital wallet like a little online piggy bank and a private key. So, ayun na nga yun, no? Kailangan mo pa ng mga private key kapag papasok ka sa mga chain tulad ng Solana chain, BNB chain, to keep them safe and move them around. This happened on something called a blockchain, which is a big secure record book that tracks all the coins. With BitGet on-chain, we make it simpler. Instead of you needing to set up your own wallet and manage everything yourself, BitGet lets you use their app to trade and manage your cryptocurrencies directly. It's still connected to the blockchain. So, it's safe and real, no? So, ayan mga Lodi, sa mga nagtatanong, Jeblo, baka naman di safe dyan, no? Ayan na, sila nagsabi, safe and real. But you don't have to deal with the complicated part. So, parang pinadali lang po ng BitGet yung ganong sitwasyon. So, ang mangyayari niyan, mas madali siyang gamitin lalo na ng mga bago. No, yung mga bagong pasok lang sa crypto. You can swap coins, trade them, or even earn more all in one place without extra steps, like having a helper who takes care of the tricky stuff, so you can just focus on using your digital coins, mga idol, no? Parang ito pa, tapos sabi dito ang mga Lodi dito, meron pala dito no? Hindi, parang ano lang, meron tayong ibang choices ng paliwanag, di ba? Tapos, ang gusto ko dito, mga Lodi, medyo nagiging advanced dito kasi merong AI nakatulong yung BitGet on-chain.
So siya mismo, ayan, AI-powered asset screening. We adopt AI algorithm that filter and surface promising on-chain asset in real time, removing guesswork and helping users make smarter, more efficient trading decision. So parang magiging advance ka dito, yung mga hindi pa nakalist sa mga decentralized exchange, parang ikaw yung mauna. Mga Lodi, no? Parang ipo-promote niya sa ito ba ano to? Kumbaga hot. Kumbaga 'di ba sa mga cryptocurrency, kapag may hot, parang inaano nila, tawag dito, lagi nilang may algorithm na pinopromote nila yung hot coins. Pero dito, parang ikaw yung mauuna, mga Lodi, pag nasa Bitget ka, hindi sa ibang crypto exchange, no? Sa Bitget, parang sasabihin na agad nila sa'yo yung mga coins na pwedeng maging hot sa mga susunod na panahon. Parang ganun. So, ikaw yung mauuna, mga Lodi, no? Ganun yun, no? Tapos, ito, basahin nyo na lang to para ma-update. So, bagay sa akin kasi auto-update So, mag-update lang siya. Update your Bitget ka para makita mo yon. So, ito nga yung makikita mo dyan, mga Lodi, no? Para makita mo yung on-chain. Ayan siya, no? Ayan yung on-chain kapag nasa profile ka. Tapos kapag pinindot mo naman yung markets dito, ayan yung market. So, kapag kunyari di makita yung on-chain. Ayan na, pag pinindot mo yung markets, lalabas na yan, no? Ito yung on-chain. Tapos, once na pinindot mo yung on-chain, mapupunta ka na dyan, may kita mo na yung mga, siguro sa mga susunod na update ng Bitget, mandyan na yung mga Ethereum Base, 'di ba? So ano pa ba yung mga, may mga chain bukod sa BNB, Solana, Ethereum, ano pa ba iba? Alam ko may Matic pa nga hindi ako sure So pwedeng ganun yung mangyari. At eto na yung mga coins na yon, mga Lodi. Kumbaga, iniibabaw nila yung mga hot coins na pwedeng maging patok sa mga susunod na araw, 'di ba? O kung mga magti-trending na coins, ayun. So, dahil sa AI, nagiging advance ka ngayon sa mga ibang tag dito, nagki-crypto na walang Bitget na hindi nila alam yung on-chain. So, mauuna ka ngayon, di ba? So, malaking bagay ito, lalong-lalo na sa mga bago. Pwede ka mag-trade nga, sabi nila, pwede ka mag-trade, pwede ka mag-futures, na? Tapos, pwede ka ring mauna. Grabe yun, no? So, advance na advance, mga Lodi. So, first time to, mga Lods, no? At ang pinaka nauna is Bitget. So, sana i-try nyo. Pero sa cellphone lang kasi, wala siya dito sa desktop, mga Lodi. So, kanina nga, no? Tinatry natin. Pag nakapag-trade tayo, ko nga, i-record. Hindi kasi ako marunong mag-record sa cellphone, no? Hindi ko na maano. Kaya pinicturean ko na lang, Pero i-try nyo yung on-chain, Bitget on-chain, explore nyo na lang, mga Lodi. Sobrang solid niyan. Magiging advance kayo dyan. And then, sa mga nagtatanong ng trade ni kay Jeblo, andyan pa, buhay pa, $90 ang profit. 100 na ton na kanini, 111. Yung nandito ata yan, 111. So, 137% na yung ating panalo dyan. Pero syempre, sabi ko nga, mga idol, ano na lang natin to. Kasi nung nandito siya, ayan, no, parang sabi ko, wala na to, matatamaan na yung ko niyan. Matatamaan na yung stop loss ko, 1.5, ang lapit na yun. Tulog na lang ako. Tulog na ako, ayan, biglang pumalo kagabi. Di ba? So ngayon, waiting ulit, consolidation. So, pwede mag-consolidate yan and then bumagsak, or pwede mag-consolidate and then lumipad. So, ganun lang po yan, no? Basic lang. Kung tatalunin, edi, wala tayong magagawa, no? Kasi huwag niyong gagayahin yung strategy ko mag-trade, kasi pwede na to. Ang papayo ko, kung sakaling ganyan, kunin nyo na, i-take profit nyo na. Pero kasi iba kasi ako, kumbaga risk taker di ba? Pero kunin nyo na kung kayo, no? Ganun lang po yun. Ako kasi willing naman ako na matalo yan, mga Lodi. Kaya nga nila sabi, invest what you can afford to lose, or trade what you can afford to lose. Pero kasi nga nung nandito, kasi diba bumaba na siya. So talo na ako dito ng mga $15. Sabi ko, wala. Kumbaga, nasisi na ako dyan kasi diba dito yung natin. So nung position tayo, panalo na ako ng $90. Sabi ko gano'n, sige, yaan ko na muna. And then bumagsak, talo pa. Kumbaga inisip ko, sayang, pala kinuha ko na doon. Tapos na lang ako, reopen na lang ako.
Kaya lang, di mo naman alam na ganun yung mangyayari. So sabi ko, sige, tiisin ko na lang. And then pumalo dito, nakita ko, sabi ko, oh, di ba? Kung di mo kayang tiisin yung drop, hindi mo deserve yung pump, sabi ko. Sa sarili ko. Ayun na, ngayon bababa uli. Pinapalakas ko lang yung loob ko, mga Lodi, no? So, kung kayo, dapat maganda i-take profit nyo na yan. Pero si Jeblo kasi is walang kwenta mag-trade. So, wag nyong gayahin. No, mga idol, kung bumagsak to, talo. Kung lumipad, panalo. Mga Lodi, no? Kasi inisip ko, 90 days yung post. So, sa tingin ko, itong 90 days na post na to, medyo papa-good vibes to ni Papa Trump. Sa tingin ko lang baka ipa-good vibes niya. Kasi kung ibabagsak niya din yan, sayang yung pinump niya ng binalita niya yung 90 days para mag-pump. Tapos, ang epekto lang is magda-drop din pagkatapos ng pump. So, medyo negative sa akin yun. No? Sa tingin ko, parang maling strategy yun niya. So, ang naisip ko, nung pag-pump niya ng 90 days, mga Lodi, meron pang mga susunod na mga good news and then siguro ipapump niya. And then pag lipas ng 90 days, doon na natin babasihan kung dire-diretsong paakyat o may magda-drop, mga Lodi. So, ganun lang yun Ay, mga Lodi, no? So, medyo busy kasi tayo ngayong araw, mga idol, Buti nga nakapag-update pa ako ngayon. So, shoutout sa inyong lahat, mga Lodi, no? At wag nyo kalimutang i-like yung video natin, At syempre, dahil nga may BitGet on-chain tayo, kung gusto nyo mag-BitGet, andyan yung link natin sa baba. Mga Lodi, click nyo lang yan, registered kayo, and then yayaman na kayo. Hindi, joke lang. So, ayan, mga Lodi, kita-kits tayo bukas, Saka ako nang magbabasa ng comment kasi medyo may gagawin pa ako. So, kita-kits bukas, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to my channel and subscribe to Jablo. Today I already feel better. So, bye.